Una sa ating balita, isang senador may ipapakulong. Sino kaya ito? Pangalawa sa ating balita, simbahan na binanggit ng 18 Marines na pinagbigyan ng maleta sa isang pari. Wala naman daw sa nabanggit na lokasyon. At panghuli sa ating balita, mga sangkot sa flood control ipapakulong na. At yan ang aalamin natin sa JP Amazing Stories. Mainit na naman ang Senado matapos magbanta si Senator Erwin Tulfo na ipaaaresto niya ang sino mang magsasagawa raw ng pekeng Blue Ribbon Committee hearing. Nangyari ito matapos ang pagdinig na isinagawa ng grupo ni na Senator Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano at Rodante Marcoleta noong June 4, 2026 tungkol sa flood control scandal at sa mga umano'y dating Marines na nagsabing may mga maletang may lamang pera na idineliver sa ilang personalidad sa politika. Pero para kay Tulfo, hindi raw iyon opisyal na hearing ng Blue Ribbon. Para sa kanya, isa lang daw itong forum o press conference dahil wala raw opisyal na proseso, staff at record ng komite. Dito na pumutok ang matinding pahayag ni Tulfo. Sabi niya, siya raw ang lehitimong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee sa ilalim ng grupo ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Kaya kung may uulit daw na magpatawag ng Blue Ribbon hearing na hindi dumadaan sa kanya, hindi na raw niya palalampasin. Sa harap ng media, diretsahan niyang sinabi na kahit senador pa ang gumawa nito, kahit matagal na sa Senado, susubukan daw niya itong ipadakip. Maging ang mga dating naging mataas ang posisyon sa gobyerno ay hindi raw niya uurungan kung ipagpapatuloy ang tinatawag niyang hearing-hearingan. Pero hindi lang usapin ng liderato ang dahilan ng galit ni Tulfo. Nadawit din ang pangalan niya sa pahayag ng ilang umano'y dating Marines na humarap sa pagdinig ng Cayetano Black. Ayon sa aligasyon ng isang testigo, may mga maletang pera raw na idineliver sa tirahan ni Tulfo sa Green Hills. Mariin itong itinanggi ni Tulfo at tinawag na kasinungalingan. Sabi niya, wala raw siyang infrastructure allocation noong 2022, 2023, 2024 at 2025. Kaya paano raw siya mababayaran mula sa flood control projects kung wala naman daw siyang proyektong pinanggalingan nito? Mas lalo pang naging mainit ang usapan nang sabihin ni Tulfo na may mga inconsistency raw sa kwento ng mga testigo. Ayon sa kanya, may pagkakaiba raw sa nakasulat sa affidavit at sa sinabi sa hearing tungkol sa halaga ng pera sa mga maleta. Itinanong niya, alin ba talaga ang totoo? Dagdag pa niya, kung seryoso raw ang mga akusasyon, dapat may matibay na ebidensya at hindi puro turo lamang. Dahil dito, naghahanda raw siya ng kasong libel laban sa mga nag-akusa sa kanya. Ganito rin ang posisyon ni Senator Tito Soto III na itinanggi rin ang aligasyong siya raw ay nakatanggap ng pera, lalo na dahil ang isa sa mga sinasabing tumanggap daw para sa kanya ay matagal na raw pumanaw. Sa gitna ng lahat ng ito, sinabi ni Tulfo na tuloy ang opisyal na Blue Ribbon hearing sa Lunes, June 8, 2026. Iimbitahan daw nila ang mga testigo na humarap sa naunang pagdinig ng Cayetano Black, pati ang iba pang resource persons. Warning niya, kapag hindi dumalo ang mga inimbitahan ng walang valid reason, maaari silang ma-cite in contempt at ipadakip para dalhin sa Senado. Pero nilinaw din niya na hindi na raw papayagan ang biglaang surprise witnesses. Dapat daw dumaan sa tamang proseso ang lahat para malinaw kung sino ang haharap, ano ang kanilang sasabihin, at paano sila susuriin ng komite. Habang nangyayari ito, lalong lumalalim ang girian sa Senado. Sa isang panig, sinasabi ng kampo ni na Tulfo at Gatchalian na sila ang may lehitimong kontrol sa Blue Ribbon Committee. Sa kabilang panig, kinukwestiyon naman ng kampo ni na Alan Peter Cayetano ang legitimacy ng bagong liderato, lalo na dahil hati ang Senado sa 11 to 11 na bilang. Ginamit din ng kampo ni Gatchalian ang Avellino versus Cuenco ruling para ipaliwanag ang kanilang posisyon tungkol sa quorum, habang iginigiit naman ng kabilang grupo na hindi sapat ang bilang para baguhin ang liderato. Kaya ngayon, hindi na lang flood control scandal ang pinag-uusapan. Hindi na lang ito tungkol sa mga maleta, mga testigo at mga aligasyon. Ang mas malaking tanong ngayon, sino ba talaga ang lehitimong may hawak ng kapangyarihan sa Senado? Sino ang totoong chairman ng Blue Ribbon? At kapag nagharap-harap na ulit ang mga senador at mga testigo sa opisyal na hearing, lalabas kaya ang ebidensya o mas lalo pang gugulo ang kwento? Sa Lunes, posibleng masagot ang ilan sa mga tanong.
Pero pwede ring mas dumami pa ang tanong kaysa sagot dahil sa Senado ngayon, hindi lang investigasyon ang umiinit, pati ang mismong labanan kung sino ang may karapatang mag-imbestiga. Noong June 5, 2026, panibagong tanong ang sumabog sa gitna ng kontrobersyang bumabalot sa Senate hearing tungkol sa umano'y flood control kickback scheme. Sa dami ng pangalang nadawit, isa sa pinaka nagpaingay ay ang pangalan ni Father Flaviano Flavi Villanueva, isang paharing kilala sa pagtulong sa may hirap, sa mga biktima ng umano'y extrajudicial killings at sa mga pamilyang matagal nang naghahanap ng hustisya. Pero sa hearing na pinangunahan ng Cayetano Black, may isang sinasabing dating Marine ang nagbigay ng mabigat na testimonya. Ayon sa kanya, naghatid daw siya ng pera kay Father Flavi. Isang sobre raw ang iniabot malapit sa isang simbahan sa Mindanao Avenue, Quezon City. At hindi lang daw iyon, may isa pang delivery. Isang maleta naman umano sa isang lugar na tinukoy bilang 33 Clemente. Sa unang dinig, mabigat ang paratang dahil kapag pera, maleta at simbahan ang pinagsama sa isang testimonya, siguradong kukulo ang usapan. Pero dito, nagsimula ang mas malaking tanong, nasaan ang simbahan? Dahil ayon sa Arnold Jansen, Kalinga Foundation at Program Paghilom, hindi raw basta-basta pwedeng tanggapin ang ganitong aligasyon kung mismong lugar na binanggit ng testigo ay hindi tugma sa mga verifiable facts. Mariin nilang sinabi na walang SVD Parish, Church o Ministry Center sa Mindanao Avenue, Quezon City na tumutugma sa inilalarawan ng testigo. Ibig sabihin, kung ang sinasabing delivery ay nangyari raw malapit sa isang SVD Church sa Mindanao Avenue, ang unang dapat mahanap ay ang mismong simbahan. Pero ayon sa kampo ni Father Flavi, wala raw ganoong lugar na tumutugma sa kwento. Dito lalong uminit ang usapan. Kasi kung ang isang malaking aligasyon ay nakasandal sa isang lokasyon, pero ang lokasyong iyon ay hindi maipakita ng malinaw, paano ngayon susuriin ang buong kwento? Paano malalaman kung may nangyari nga? At kung walang sapat na ebidensya, bakit inilabas ang pangalan ng isang pari sa publiko? Mariing itinanggi ng kampo ni Father Flavi ang akusasyon. Ayon sa statement ng Arnold Jansen Foundation, false daw ang mga paratang. Hindi raw ito simpleng pagkakamali lang, kundi isang malisyoso at mapanirang akusasyon laban sa isang pari na matagal nang naglilingkod sa mga may hirap at sa mga pamilyang biktima ng karahasan. Hindi rin nila pinalampas ang sinasabing delivery sa 33 Clemente. Ayon sa kanila, wala raw ebidensyang sumusuporta sa claim na may maletang inihatid doon. Para sa kanila, ang ganitong klaseng paratang ay hindi dapat basta ibinabato sa isang public hearing kung hindi kayang patunayan ng malinaw na dokumento, litrato, record o anumang matibay na ebidensya. Habang kumakalat ang balita, mas lumalim ang duda ng maraming nakasubaybay. Hindi na lang ito tungkol kay Father Flavi. Naging tanong na rin ito tungkol sa kredibilidad ng buong testimonya ng mga sinasabing ex-Marines. Mas lalong uminit ang usapin sa flood control anomaly matapos maglabas ang Regional Trial Court sa Malolos City, Bulacan ng warrant of arrest laban kay government contractor Pacifico Curly Discaya, sa kanyang asawang si Cesara Sara Discaya at sa siyam pang individual kaugnay ng kasong malversation of public funds through falsification of public documents. Ang kasong ito ay may kinalaman sa umano'y anomalya sa isang flood control project sa Bulacan na nagkakahalaga ng mahigit 53 million pesos. Ayon sa mga ulat, non-bailable ang naturang kaso, kaya kapag naisilbi na ang warrant, hindi basta-basta makakalaya ang mga akusado habang dinidinig ang kaso. Kasama rin sa inutusang arestuhin ang dating mga engineer ng Department of Public Works and Highways na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Bukod sa kanila, kabilang din sa listahan sina Merck Jason Laus, Ernesto Gahlang, Norberto Santos, Lorenzo Pagtalunan, Juanito Mendoza, Floraline Simbulan at St. Timothy Construction Executive na si Roma Rimando. Ilan sa mga pangalan sa warrant ay nasa kustodya na ng gobyerno dahil sa hiwalay pang mga kasong may kaugnayan din sa flood control corruption. Si Curly Discaya ay kasalukuyang nasa kustodya ng Senado matapos ma-cite in contempt sa mga pagdinig. Habang si Sara Discaya naman ay nakakulong na rin sa Cebu, kaugnay ng ibang kaso tungkol sa umano'y ghost projects. Pero dito, lalong naging mabigat ang istorya.
Hindi lang ito simpleng kaso ng proyekto na hindi natapos o dokumentong may mali. Ang sinisilip ng mga investigador ay kung may ginamit na falsified accomplishment reports at disbursement documents para palabasing maayos ang proyekto kahit may mga aligasyong hindi raw tugma ang aktwal na trabaho sa perang na ilabas. Sa madaling salita, ang tanong ngayon, saan napunta ang pera ng bayan at sino-sino ang tunay na pumirma, nagproseso at nakinabang? Habang umiikot ang isyong ito, patuloy namang naiipit ang Senado sa sarili nitong gulo. Kasabay ng balitang ito, nanawagan si Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian sa kanyang mga kapwa-senador na bumalik na sa trabaho matapos ang ilang araw ng tensyon at impas sa Senado. Ayon sa kanya, maraming Pilipino ang nanonood, nagugulat, nagagalit at nadidismaya sa mga nangyayari. Kaya ang apilan niya, magkaisa muli ang Senado at unahin ang trabaho para matugunan ang mga problema ng bansa tulad ng mataas na presyo ng bilihin at inflation. Pero para sa publiko, mahirap ihiwalay ang dalawang eksena. Sa isang banda, may mga kontraktor at opisyal na hinaharap ang mabibigat na kaso dahil sa flood control projects. Sa kabila naman, may Senado na nahahati, nagtatalo at hirap makabalik sa normal na trabaho. Hindi po may tatawag o may tuturing na hearing po yung Ms. Connie kasi ngayon, yun po ay parang media forum or press conference nila dahil hindi po siya official, hindi po siya recorded, wala pong recorder doon, wala pong stenographer, wala pong prib, yung members po ng Senate media para maging official po yun. Sila-sila lang po yun. Pagkatapos, wala po talaga. It's unofficial dahil diniklara po ni Acting Senate President Gatchalian na all employees po kahapon work from home dahil nga doon sa napipintong gulo na ini-expect kahapon ng umaga. At pagkatapos ako din po, dineklara ko bilang Blue Ribbon Committee Chair na Monday po ang totoong hearing po ng totoong Blue Ribbon Committee. Okay, so ito nga po, nabanggit din ho ng isa sa mga 18 sundalo kahapon ang inyo pong pangalan. At nabanggit nyo na rin ho na kayo ho'y magkakaso. Ano ho ang mga balak nyong ikaso? Libel po, ang definitely ang kakaso po natin, sagutin po nila yan kasi ewan ko po, I'm sure, hihingihan po sila ng patunayan nila kung totoo po nagbigay po sila ng madali na lang kasi ngayon, Ms. Connie, magturo na magturo kahit sino pwedeng ituro Ang problema dyan, is it backed up by evidence? Sa ebidensya lang po tayo. Ang problema kasi ngayon, Ms. Connie, pag may nagsalita, kahit na ika nga, hindi sa Blue Ribbon, kahit saan, sa social media, mag-Facebook page live ka lang dyan, yari ka na, sisiraan ka ng kapitbahay mo, wala kang magagawa. Kaya nga po siguro, pag nagsettle na po lahat ng ito, kailangan po siguro palakasin itong mga penalty po sa mga ganitong mga kaso, mga problema kasi parang wala pong pangil kaya kahit sino-sino na lang damuho pwedeng magsalita po dyan. At kanina ho nabanggit din po ni Senator Kiko Pangilinan sa aming pong interview rin sa DZBB na maaring pag-usapan kung sakasakali ho sa Lunes bilang kayo ho ay nabanggit din dito sa 18 na dating Marines na naiugnay ho dito sa maleta daw na pera. Maaring ba talaga na ibigay nyo ho sa inyo pong Vice Chair yung pagtatanong pagdating po naman sa issue dyan sa inyo? Definitely. Nabanggit ko na po yung kay Senator Kiko Pangilinan dahil siya po yung Vice Chair ko. Di siya po magtanong. At pagkatapos po, tayo po hindi kung kailangan. Pag-usapan po namin bukas yan kung kailangan pa po ng presence ko. Siguro definitely, magbibigay po tayo ng opening statement. At pagkatapos, hayaan na po natin si Senator Kiko ang mag-handle po ng question and answer, investigation. Pero kailangan ko pang nandoon po siguro kasi po pag kailangan po ng approval po ng committee chair, pag issuehan po ng isa-cite po ng contempt yung mga nagsisinungaling po ng mga testigo or yung mga invited guest po na hindi mag-a-attend, iko-compel po sila mag-attend sa susunod ng hearing. Pag hindi pa po, then we will cite them for contempt.
Okay. Ano ho ang inyong take naman dahil sa kabila ho nga ng pagkilala ng Malacanang at ng House of Representatives po sa bagong mayorya, hindi pa rin ho kinikilala ni Senator Cayetano at ng kanya pong mga kasama yung inyo pong Senate Blue Ribbon Committee na pinapamunuan? Well, okay lang ho yun. Kung tutusin po, meron po kaming quorum. So, ang importante po ay kinikilala po kami ng ehekutibo, ng legislatura, yung aming pong counterpart, ang lower house, ang judikatura, ang judiciary. So, entonces po, under sa executive naman po, yung mga law enforcement agencies, yun po ang importante. So kahit ano pa pong yaw-yaw nila, wala po silang pinaghuhugutan na authority. Dahil hindi po sila kinikilala. Problema dito, Connie, kung hindi ka kinikilala ng executive, ng judiciary, tapos yung kapwa mo legislative, ano ka pa? Di ba? Di wala kang saysay. Maingay ka lang dyan, daldal ka ng daldal, pero wala kang magagawa. Okay, speaking of magagawa, meron ho bang mga limitations ang kawalan po ng Senate President sa ngayon dahil ito nga ho ay bakante? Wala po sa tingin ko po, wala. But I will have to check, I will have to go back, kukonsulta ko po sa grupo and then I will review the rules po. Ang sinasabi lang po kasi doon, 13, you need to have a Senate President, to elect a Senate President. 12, you can dislodge the Senate President. Pero you cannot not approve or vote or appoint Senate President na wala kulang sa 13. So, kaya nga po, si Sen. Win Gatchalian is Senate pro tempore lamang po. But he's the acting Senate President right now in the absence of a Senate President. And how will this affect po yung impeachment court? Wala, may quorum po kami. Mas maganda siguro, tinitingnan ko na rin po kung hindi sila mag-attend. Kami yung 12, 10 na lang sila. Alam niyo ho ba, mas mapapabilis ang paggawa ng mga batas. Dahil wala nang kukontra, wala nang chatter, walang talkies na gano'n, na magsasalita na wala namang saysay, katuturan. Mas maganda po yung 12 siguro. Mabilis po yung trabaho nung kaysa meron kang 10 na questionin ka na wala namang kapupulutan ng mga katanungan. So, tuloy po yun, yung impeachment po, meron po kaming quorum kahit di po sila mag-attend, di bahala po sila sa taong bayan, they have to explain how come they don't want to attend the trial, Ms. Con. At dahil nasabi nyo nga ho na illegal yung pulong kahapon, ano naman yung magiging effect ng mga sinabi po ng dating sundalo? Hindi ho ba sila sakop ng privileged communication na? Wala po kasi po hindi naman po recorded po yun, di po walang entry po sa Senate po namin na mga books, so wala pong saysay, maski manumpa sila hanggang gusto nila, wala po yun. Ano gagawin po nila doon? Report, magsasabit sila sa report. Alam po ni Senator Cayetano, alam po ni Senator Marcoleta, walang saysay yung hearing kahapon, ibigay man nila sa ombudsman yon, hindi po tatanggapin yon dahil hindi po authorized yung hearing po na yon, yung hearing-hearingan pala. Bagkos yun pa isang media forum lang or circus, what have you. Pero wala po talaga, wala pong basis, legal basis po yun. Okay, so in other words, hindi po sila magiging immune sa mga kaso kung sasampahan po sila? Ayaw po. We're planning. I'm planning to file libel charges po doon po sa mga gumawa-gawa ng mga kwento. Titignan ko pa po kung sino pa po pwede makasuhan. Pinag-aaralan po ng abogado ko.